parang nag-overthink kayo, especially kung yung person nyo is hindi sila affectionate sa inyo mga kapiksi. Kumbaga parang cold, matigas, malamig, ganyan, hindi masyadong affectionate. And doon pumapasok yung frustration sa inyo, mga kapiksi. Okay? Sa mga ganitong klaseng pagkakataon, guys, kailangan nyo kausapin yung person nyo and sabihin nyo sa kanila yung expectation nyo sa kanila, mga kapiksi. So, kumbaga sabihin nyo sa kanila na ganito yung ine-expect mo and tanungin mo din sila kung ano yung ine-expect nila para sa inyo kasi hindi nyo sila pwedeng baguhin ng basta-basta. Hello guys, hello Gemini, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Silip sa Pag-ibig Kapalaran. Ito yung ating monthly love scope para sa Gemini, mga kapisi. Pagdating sa love reading, pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo, pwedeng magkabaliktad yung roles, mga kapiksi. If in case hindi kayo nakaresonate dito, try nyong panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo, guys. Baka nandun yung energy nyo. So, this is both negative and positive, guys, no? Dito, yung sa negative kasi na nakikita natin, parang merong isa sa inyo na hindi masyadong nagpapakita ng affection dun sa isang person. So, parang may pagka-imbalance, mga kapiksi. Not totally, pwedeng unrequited. Ibig sabihin ng unrequited kasi, guys, diba, yung one-sided love, hindi masyadong nararamdaman na sinusukli yung pagmamahal, mga kapiksi. So, pero, pwedeng it's all in the mind lang, no? Ibig sabihin, parang, baka naman mahal ka ng person mo pero hindi niya maipakita sa'yo kung gaano kanya kamahal. Kasi with this paradise and love energy, ibig sabihin nito, guys, punong-puno ng pag-ibig sa inyong dalawa ng person mo, no? Ini-enjoy nyo yung isa't isa, maligaya kayo isa-isa't isa, ganyan. Happy and contented, no? For some of you, guys. But with this energy, pwede kasing hindi na-express masyado ng isang person. Pwedeng parehas kayo na mahal niyo yung isa't isa. But the other person, hindi niya masyadong maipakita or hindi niya masyadong maiparamdam. But it doesn't necessarily mean na hindi nila kayo mahal. Baka hindi lang sila marunong magpakita ng affection. And may mga ganun tao, guys, no? Kasi depende yan sa upbringing minsan, di ba? Yung iba nahihiya sila maging showy, nahihiya sila maging sweet, ganyan. And yung iba naman kasi hindi sila sanay sa ganong klase environment, hindi sila lumaki ng ganon. Ganun kasi, guys, no, hindi lahat ng tao sweet, hindi lahat ng tao malambing, hindi lahat ng tao madaling magsabi ng I love you, okay? So, dapat iniintindi natin yung mga ganun, especially kung yung partner natin is napunta tayo sa ganong klase ng partner, but ang importante is yung nasa sa loob nila, mga kapiksi. Okay, so titingnan natin yung love energy nyo, guys. Tingnan natin yung love energy nyo ngayong buwan ng Abril. So, shuffle ko muna to, guys. Habang sinushuffle ko to, panoorin nyo yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Pangalawa, meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. So sa mga interesado, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, ito nga yung sinasabi natin, Gemini, no? By the way, kayo ay represent na Queen of Swords. Ito yung ating love energy, mga kapiksi. So, ito yung sinasabi natin na for some of you, parang nag-overthink kayo, especially kung yung person nyo is hindi sila affectionate sa inyo, mga kapiksi. Kumbaga parang cold,
matigas, malamig, ganyan, hindi masyadong affectionate. And doon pumapasok yung frustration sa inyo, mga kapiksi, okay? Sa mga ganitong klaseng pagkakataon, guys, kailangan nyong kausapin yung person nyo and sabihin nyo sa kanila yung expectation nyo sa kanila, mga kapiksi. So, kumbaga sabihin nyo sa kanila na ganito yung ine-expect mo, and tanungin mo din sila kung ano yung ine-expect nila para sa inyo, kasi hindi nyo sila pwedeng baguhin ng basta-basta, especially kung alam nyo yun, hindi nila comfort zone yun. Kumbaga parang yung tipong napipilitan. Sometimes action speaks louder than words, no? I mean, kahit na hindi sila masyadong masabi ng I love you, or kahit hindi sila masyadong ma-text, as long as pinaparamdam nila na they're still choosing you, they're still staying with you, ibig sabihin mahal pa nila kayo, mga kapiksi, kasi hindi nila kayo iniiwan, guys. So wag kayong ma-frustrate sa mga ganon, and iwasan nyo na lang mag-overthink, kasi yung iba sa inyo nag-overthink, no? Bakit kaya hindi niya ako tinitext, bakit hindi siya ma-I love you, bakit hindi siya sweet sa akin, baka may ganito, baka may ganyan. So nag-ano kayo, guys, meron kayong tendency na mag-overthink and natatrap kayo. Kumbaga kayo lang yung gumagawa ng ikakasama ng loob nyo. Okay, unless, 'di ba? Unless na talagang meron kayong nakitang hindi maganda dun sa person nyo, 'di ba? So but then, mga kapiksi, no, iwasan natin yung pag-overthink, kasi yun yung nakakasama sa inyo sa relationship nyo, mga kapiksi. At saka yung person nyo kasi more on responsibilities ito, guys. Mas maano siya, kumbaga parang mas pina-priority niya yung mga responsibilities niya, especially kung magkasama na kayo, like couples living in together, or talaga mag-asawa na kayo, ganyan. Parang mas mahalaga sa kanya yon, or mas pina-priority niya yung kumita ng pera, magtrabaho ng mabuti, and yun yung way niya, yun yung paraan niya para ipakita sa'yo na mahal kita, okay, gagawin ko ang lahat para mabigyan ka ng magandang buhay. Kumbaga yun yung ano niya, love language niya, okay? Pero yung iba sa inyo parang naghahanap ng iba, no, naghahanap ng ibang love language, like yung ma-text, ma-I love you, ma-sweet, ganyan. So comment down below, guys, if naka-resonate kayo, kasi hindi naman to magre-resonate sa lahat, pero parang doon kayo nagkakaroon ng miscommunication siguro, or hindi kayo nagmamatch dun sa level na yon. But as far as love is concerned, nararamdaman natin na parehas nyong mahal yung isa't isa, mga kapiksi. And itong person mo, guys, nagsasabi ito ng mga problema niya sa mga kaibigan niya, no? Parang yung person mo, naiisip niya na parang hindi siya sapat para sa'yo, na parang tingin niya, ang tingin ng person mo, na ang tingin mo sa kanya is parang hindi niya ginagawa lahat. Parang palagi ka na lang merong hinahanap, no? Dun sa person mo. So, ganun yung pakiramdam niya. And parang umaabot ito dun sa thought na parang nasasakal siya, kasi parang lahat na lang ginagawa niya sa'yo, pero hindi mo na-appreciate yung mga ginagawa niya. Nagets mo ba? So, comment down below. Kasi parang para sa'yo, tingin ng person mo parang palagi na lang kulang, mga kapiksi. Okay? So, comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Meron kayong past story nitong person na to, betrayal issue, mga kapiksi. Probably, yun din yung reason kung bakit parang baka napapraning kayo, guys. So, it's either yung person mo yung nag-betray sa'yo, or yung past person mo, kung meron ka ex-person na binetray ka, mga kapiksi. Kaya parang medyo napapraning talaga kayo, guys, no? Meron dito presence ng earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you, maaari may earth element kayo sa inyong natal chart, or you may be dealing with another earth sign. Pero yung betrayal issue na yun, guys, tapos na yun, no? Kumbaga, it's all in the past. Nalampasan nyo na siya successfully. And kung sino man yung na-karma na dun sa betrayal issue na yun, guys. For some of you, pwedeng meron pang ongoing na betrayal issue, no? Kaya siguro medyo parang CCTV
Alam niyo ba yung CCTV, di ba? Parang CCTV na parang palagi naka-monitor sa lahat ng ginagawa ng person. Siguro nga dahil because of past betrayal issue. So, parang nandun na yung walking on eggshells na parang palagi na lang pinagdududahan kasi may nangyari sa past. So, and kung kayo pa rin itong person mga kapiksi ay nagkaroon kayo ng betrayal issue, dapat kung wala naman kayong balak na iwanan yung person nyo or makipaghiwalay, no, you have to totally forgive the person and dapat kalimutan nyo yung past, kasi if not, parang anay yan mga kapiksi na sisira sa relationship nyo, hahantingin kayo nyan. Okay, so kung gusto nyo magkaroon ng harmonious na relationship, you have to forgive and totally forget, and mag-focus kayo dun sa building your relationship together. Kailangan nyo i-rebuild mga kapiksi. Hindi pwedeng hindi nyo nga sila hiniwalayan pero palagi nyo naman silang pinagdududahan. So wala din, hopeless din yung ganong klase ng relationship. Okay, so yeah, if in case naka-resonate kayo guys, pwede nyo pakinggan yung mga relationship subliminals natin dito sa ating channel. If nagdududa kayo na may mga third party or may mga betrayal issues, yan, pwede sa inyo yan guys, no? So libre lahat yan sa YouTube, and marami na tayong success stories dyan guys. So tingnan natin yung additional na love message. Comment down below if naka-resonate kayo guys dito sa love story na to. Ayan, no, reconciliation, magkakabati din kayo, magkakaayos din kayo. Yan yung love message para sa inyo. Yeah, so pwedeng magkabati, magkaayos. Kung past person nyo to, pwedeng magkabalikan. Pero I'm not sensing na past person nyo to, no? Parang this is your current SP, pero may mga balakid sa relationship. So again guys, yung nakikita natin na block dito is yung betrayal issue. And kung gusto nyo talaga magkaayos kayo, talagang forgiveness, acceptance, and forget. Importante yung forget guys, kasi kung hindi nyo makalimutan yun, nangyari in the past, binabalik nyo lang sila. Hinahatak nyo lang sila pabalik sa present nyo, pabalik sa future nyo. So, sabi ko nga, hopeless case yung ganun. So, dapat kalimutan, patawarin, kalimutan, and focus on you and your SP having a beautiful relationship together mga kapiksi. Dapat yun lang yung fino-focus nyo. Okay? Alright. So, yeah, comment down below, Gemini, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. And for more tarot readings mga kapiksi, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe. Ito yung ating mga relationship subliminal guys. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.